Rosalie, ano ang pinakamalaking napag-usapan sa pagdinig? Ella, kahit nga naka-break ngayon ang Kongreso, nagsasagawa ng pagdinig ang isa sa mga House Committees dito sa Kamara. Partikular na ang House Committee on Games and Amusement para dinggin yung iba't ibang panukalang batas na inihain kontra online sugal o online gambling. Layo ng mga legislative measures na ito na tuluyan ng ipagbawal ang online sugal sa bansa o kaya magpatupad ng mga regulasyon kaugnay nito. Bukod sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang dumalo dito sa pagdinig ng House Committee on Games and Amusements. Kabilang na dyan ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Binigyang diin ng ahensya na sinusuportahan nito yung tuluyang pagbabawal sa online sugal sa bansa o pagpapatupad ng regulasyon kaugnay nito. Ayon kay DepDev National Policy and Planning Staff Director Desiree Narvaez, minimal lang ang kontribusyon ng online gambling sa ekonomiya ng bansa. Wala pa nga yung 1% ng gross domestic product o GDP. Gayunman, aminado itong hindi nito makwantify o hindi maaaring kwentahin kung ano ang aabuti ng social cost o epekto sa lipunan ng online sugal. Ganito rin ang posisyon ng isang director ng Department of Finance o DOF na dumalo sa pagdinig. Kaya dapat anyang magpatupad ng regulasyon sa industriya. Samantala, bumaba naman ang kita ng PAGCOR mula sa online gambling kung saan mula sa projection na 60 billion pesos na kikitain sa kalagitnaan ng taon, mahigit 40 billion pesos lang ang kinita ng PAGCOR mula rito. Giit ng ahensya, bunsod ito ng delinking ng e-wallet sa online gambling sites at may nakita ring pagbaba ng new players sa industriya. Yan muna ang latest live mula rito sa Kamara. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.